Hello and good morning once again, mga magdlang people. Kumusta po kayo? And once again, this is Sunday, no? Uh, it is our Lord's Day. And here I am once again, mga kaibigan. At kumusta po muli sa inyo? Kumusta ang ating mga buhay-buhay? Kumusta ang ating nagdaang isang linggo? At kumusta po ba ang mga pagpapala at biyaya ng Panginoon sa atin? Kumusta ang mga sitwasyon po natin sa buhay? No? Alam po natin na magpahanggang ngayon ay hindi pa natatapos lubusan itong ating sitwasyon, no? Itong pandemic. At marami pa rin ang mga taong higit na apektado nito. Ngunit sa kabila po ng lahat ng mga pagsubok at mga trials na nararanasan natin, ano po kaya sa palagay natin ang nais ipaalam ng Panginoon? At ano ang ating pong hope sa mga bagay na ito? No? Marami po ang mga tao ang talagang lubhang naapektuhan ng ating pong tinatawag na pandemic. So, nais ko po kayong dalhin sa isang napakagandang payo ng Panginoon sa mga sandaling dumaranas po tayo ng mga pagsubok, ng mga trials, o may mga struggles sa buhay. Dahil wala po tayong higit na pag-asa sa kabila ng lahat ng nangyayaring ito, kundi tanging ang Panginoon Diyos lamang, ang ating Panginoong Jesus, na siyang ating minsan nakakalimutan, no? Naghahanap tayo ng mga solusyon sa pamamagitan ng ating sariling kaparaanan. Ngunit hindi po yan ang nais iparating sa atin ng Panginoon, no? Walang higit na nakakaalam ng mga bagay na nangyayari sa sanlibutan, sa mundong ito, sa mga tao, kundi ang manlilikha mismo, kasi siya ang gumawa sa atin. At siya ang nakakaalam ng bawat himaymay ng ating laman, no? Yung ating mga isipan, alam na alam ng Panginoon, yung puso natin. Miski nga itong buhok natin, di ba? Alam niya kung ilan yan. Kaya walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa atin. Ngunit, gagawin lamang ng Panginoon ng mga bagay na posible sa iyo kung siya mismo ay kikilalanin natin at atin siyang hahanapin, no? Ang sabi nga sa kasulatan, seek me and you will find me. So, ngayon, marami ang mga tao na nabibigatan sa buhay dahil nga sa pangyayaring ito. Alam niyo, hindi lang naman tayo ang nakaranas nito eh. Itong mga ganitong sitwasyon ng mga kalamidad, mga delubyo o ganitong mga pandemic, no? Even before na tayo ay mabuhay sa mundong ito, meron ng mga taong nakaranas nito. Even those Old Testament times ang mga tao noon ay nakaranas din ng ganitong mga pandemic, no? Mas matindi. But then, ang kaibahan nga lang, nung panahon na yon, ng Old Testament, nakakausap ng mga tao ang Panginoon o ang Diyos. Pero sa ating kasalukuyang panahon, parang ang palagay natin, di ba? Iniisip natin, hindi ba tayo naririnig ng Panginoon? Hindi kaya niya nalalaman ang kalagayan natin o ng mga tao? Naririnig po tayo ng Panginoon, no? Alam niyo po ba kung saan natin makikita ang mga sagot sa ating mga hinaing sa Kanya? Yan po ay nakasulat sa Kanyang mga salita sa aklat ng Biblia. Dahil ngayon po ay hindi na audibly natin maririnig ang Diyos o ang Panginoong Jesus. Siya ay
mababasa na natin sa kanyang mga kasagutan. Mas madali, no? Kaya kaso, tayong mga tao, walang panahon, no? Hindi natin binibigyan ng panahon kung saan natin kukunin ng mga kasagutan sa lahat ng mga katanungan ng buhay. Nandyan lang eh. Diba? In the tip of our hands. Hindi lang natin binubuksan. Kaya kung minsan, kung saan-saan tayo nagpupunta, kung saan-saan tayo naghahanap ng mga kasagutan sa ating mga suliranin. So, sa ating pong pag-aaral, bibigyan po tayo ng iba yung lakas at hope at pag-asa na kung saan makikita natin kung paano ang Diyos ay kumikilos sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. So makikita po natin sa ating pong pamagat dito sa ating pag-uusapang topic ay joy in the midst of trials. Pwede ba yun? Diba? So, paano tayo pakakaramdam ng kagalakan sa kabila ng mga pagsubok ng buhay? Yan po ang ating tatalakayin, mga kaibigan, sa umagang ito. No? And I hope that you will be staying with me as we go along with the topic. Napakaganda po. Magbibigay sa atin ng iba yung pag-asa, lakas, at malalaman natin na nandyan pala ang Panginoon sa mga panahong yun. No? Pero bago ko umpisa ang ating topic, alam nyo ba yung nasabi ko na ito, na-share ko na before, yung footprint in the sand, no? Yung may kausap itong lalaking ito na lumalakad sa tabi ng dagat, no? Na kung saan ini-internalize niya yung mga bagay-bagay na nangyari sa kanya at maayos sa umpisa ang kanilang pag-uusap, ang kanyang paglakad, no? Dumating sa punto na nagkaroon siya ng mga suliranin, struggle, o mabigat na problema. No? Ang sabi niya, Panginoon, noong mga panahon na maayos ako ay nararamdaman kong kasama kita. No? Pero nitong may mga kabigatan, mga problema, mga pangyayari sa buhay ko na masigit kitang kailangan, pero parang wala ka. Diba? Napansin ko na habang lumalakad ako doon sa buhanginan, napansin ko, nung una, 2 pares ng bakas ng paa ang naroon. And as time goes by, napansin ko rin na parang isa na lang. Panginoon, iniwan mo ba ako? Parang ako na lang yata yung lumalakad. Ngunit sumagot ang Panginoon, my child, my dear child, diba? Nung napansin mo na iisang pares na lang ng bakas ng paa sa buhanginan, ay iyan yung panahon na hindi mo na kaya. Diba? Kaya isang pares na lang yan dahil karga-karga na kita. Diba? So buhat-buhat na tayo ng Panginoon. No? Kung minsan, iniisip natin hindi tayo sinasamahan ng Panginoon. Wala siya, hindi natin siya nararamdaman. Hindi natin namamalayan na ang Panginoon pala sa mga mabibigat na sitwasyon ng buhay natin, karga-karga niya tayo. No? Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya lang tayo ay umiiwas, lumalayo, naghahanap ng mga sariling kaparaanan at hindi natin sinasaliksik ang lahat ng bagay sa Kanya. So, as we start with our topic, no? Joy in the midst of trial. Nakaka-excite, di ba? Kasi, paano magkakaroon ng kagalakan sa kabila ng mga sitwasyon, problema na nararanasan natin? Tayong mga tao, no? Lalo na sa sitwasyon ng ating bansang Pilipinas. Napakarami ang mga taong naghahanap talaga ng solusyon, no? Kung saan nila matatagpuan upang mapagaang kanilang mga pasanin sa buhay.
di ba? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal, kayong napapagod, no? At kayo aking pagpapahingahin. So, ganyan ang Diyos, no? Ganyan ang Panginoon Jesus. Napaka lalim ng kanyang pag-ibig. Ngunit tayong mga tao, hindi natin ito binibigyang pansin. Akala lang natin ang mga bagay na magiging solusyon ay yung mga bagay na nakikita natin sa paligid natin. O yung mga taong inaakala nating famous, di ba? Yung mga magagaling, no? Na magandang estado ng buhay, doon tayo nakatingin. No? O yung kanilang mga ino-offer. Ba't hindi muna natin? No? Ang sabi ng Matthew 6:33. Hanapin ninyo, no? Ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Diba? Yan ang sabi ng Panginoon eh. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yung all these things na yan? Package yan, mga kaibigan. No? Nandyan ang karunungan, kalakasan, kalusugan, di ba? Kagalakan, lahat na ng mararamdaman mo, kapayapaan, ay nandyan sa sandaling atin lamang pong, hahanapin muna ang Panginoon. Uunahin siya sa lahat ng bagay. No, siya muna bago tayo lumapit sa kung sinong mga tao. At mas mainam na kung lalapit man tayo sa mga tao, ay yung lalapitan natin ay yung mga taong may malalim o may kaugnayan sa Panginoong Hesus. Dahil sila, hindi nila kayo dadalin sa maling mga kaparaanan. Okay? So as we go and start with our topic today, muli, welcome here sa ating pong The Lord's Business. At ako po ay mayroong YouTube channel nito, but then napapansin ko halos walang nanonood, no? But then anyway, ganyan naman ang sabi ng Panginoon eh. No? Mas marami ang gusto ng pleasure, yung mga bagay na na-entertain sila, di ba? Yung mga bagay na nonsense of this world na mas kinaaliwan ng mga tao kesa sa salita niya, di ba? Kasi ang gusto ng tao ay yung fun, pero ayaw nilang pagtuunan ng pansin, yung parang ang tingin kasi nila sa salita ng Panginoon ay boring, no? Wala naman yan eh. Pero in time, ito ang ating magiging tools, di ba? Sa mga sitwasyon ng buhay, kapag ito yung ating mga binibigyan pansin. Dito tayo nagkakaroon ng katatagan, kalakasan, karunungan, at higit sa lahat, kapayapaan sa kanyang mga salita. Okay? So, maraming salamat. Meron na tayong viewers. Good morning po sa inyo. And as we start, muli, ang question dito ay joy in the midst of trials. So, ang ating pong key verse ay matatagpuan natin sa James 1, chapter 1, verse 2 to 4. And it says here, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance, no? And perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Okay? So, ang ganda ng pahayag ni Apostle James dito, no? Consider it pure joy, my brothers, my sisters, brethren, whenever you face trial of many kinds. Di ba? Magalak kayo, sabi. Di ba? Kung kayo'y nakakaranas ng mga sari-saring mga sitwasyon, pagsubok, problema ng buhay. Because you know, dahil nalalaman natin na ang lahat ng ito ay pagsubok na kung saan yung ating pananampalataya ay nagdadala sa atin ng katatagan, no? Sa buhay. At ang katatagan na yan ay magtatapos ng kanyang mabuting gawa upang tayo'y mas lumalim,
no? Magkaroon ng maturity in understanding those situations in life. Okay, let us pause for a short prayer. Lord in heaven, once again, we approach your throne of grace this morning as we thank you for everything that you have provided for us. Even those trials that we experience, O Lord, we thank you because you have your purpose within this situation that we have. Lord, once again, we ask your wisdom be upon us. Pour out your blessing as we study and go along with this topic this morning. May your name be praised as well, O Lord. And may our time be spent wisely to you and as we go along with this life in this world. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, yan po mga kaibigan. No? Napakaganda na ating pag-usapan. So, sino ba sa atin ang matutuwa kung meron tayong mga problema? Di ba ang ating mga nagiging reaction kapag may problema, maliit man o malaki, ay parang kamot kagad sa ulo. Diba? Parang hindi nakakatuwa kapag mayroong problema o mga sitwasyon ng buhay. What more kung napakabigat ng dinaranas mong problema? Diba? Mas lalong parang napakasakit, napakabigat buhatin ng mga bagay nito. Pero hindi yan ang sinasabi ng kasulatan. Maaaring ang sinasabi ng mundo ay, oo nga, magpakamatay ka na. Diba? Tapusin mo na yung buhay mo kasi wala na solusyon diyan sa problema mo yan. Even to those, for example, yung may mga mabigat na karamdaman, no? May mga cancer, mayroong mga leukemia, no? Ang inuudyok ng mundo o ni Satanas ay tapusin mo na yung buhay mo, wala ka ng pag-asa. But then, kapag tayo ay lumapit sa Panginoon, no? Ito yung maririnig natin, kagaya na sinasabi ni James. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Di ba? Magalak kayo. Di ba? Bakit mayroong kagalakan doon na pinaparating sa atin ni Apostle James, di ba? This is the very first thing James writes in his letter after his salutation. Why? Because of its importance. Many Christians think once they have made their decision for Christ, no, everything will fall into place and life will be that proverbial bowl of cherries. No, meron kasing mga tao na paglapit sa Panginoon o pagiging Kristiyano, minsan ang isip nila, more blessings, no? Yung marami kang may enjoy. Yan ang thinking ng iba, kaya lumalapit sa Panginoon dahil ang gusto ay kung ano yung maibibigay ng Panginoon, no? Kagaya ng mga tao na lumalakad ang Panginoon. Sunod sila ng sunod, no? Yung mga disipulo. Sunod ng sunod. Remember, a disciple is learner of Jesus Christ. They are not the apostles. Punta sila ng punta kung nasa ng Panginoon because they always wait for the blessing na gagawin ng Panginoon. Pag-agalingin sila, di ba? Pakakainin sila, tapos bumuhay pa ng patay ang Panginoon. But then afterwards, nung nangangaral na ang Panginoon, boring na sa kanila. Ayaw na nilang marinig yung mga pangaral. Ang gusto lang nila kasi sa Panginoon ay yung matatanggap, no? Ganyan yung mga disipulo noon. Nung talagang binigyan na sila ng masasakit na pangungusap ng Panginoon kung tungkol sa tamang pamumuhay, ay ayaw nila, no? Hindi nila gusto. Ayaw ng tao ng mga pagsubok. So, but then, kung sino man sa atin ang tunay na sumunod at lumapit sa Panginoon, alam natin, di ba? Nauunawaan natin, bibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon na ang buhay na pagsunod sa Kanya ay may kaakibat na mabigat na pasaning sa buhay. But then, hindi siya magpapabaya. Kung makikita ng Panginoon na tayo tapat at patuloy na lumalakad according to His will, then
mararamdaman natin ang kanyang presensya at kanyang pagkilos na hindi niya tayo lubhang pahihirapan. Diba? Okay. So, hindi ito parang, ang pagsunod sa Panginoon, ang pagiging Kristiyano, ang pagsunod sa Kanya ay hindi parang bed of roses or parang kumakain ka ng napakaraming prutas, nakahiga ka lang. That's not the meaning of life with Christ. Okay? And when trials and tough times come upon them or continue, they begin to question why. Diba? Kasi akala mo ganito ang buhay, pero pagka binigyan ka ng pagsubok ng Panginoon, unang mong itatanong ay, bakit? Lord, bakit? Diba? Wondering how they could possibly endure horrible circumstances and consider it joy. No? Nag-iisip, paano namin ma-enjoy yun, di ba? May mga katanungan kung kailan ako naging Kristiyano, kailan ako sumunod sa Panginoon, tsaka ako pa naranasan ng mga bagay na ito. Di ba? Parang parang, wow, hindi ka pwedeng magkaroon ng mga pagsubok. Di ba? Ay, ang Panginoon nga, dumanas din yan. Yung mga nauna pa sa atin, ng mga tagasunod nila na faithfully following Jesus Christ, they suffered a lot. Tayo, nagawa na ba natin ang mga bagay na kung saan ay pinapagawa niya at nagre-reklamo tayo? Minsan nga, hindi pa na nga natin siya, wala pa nga tayong kaugnayan sa Kanya, di ba? Namumuhay lang tayo ng ating mga sarili. Kung makapagtanong na tayo, akala mo, boss tayo ng Panginoon. Di ba? Hindi po ganun, mga kaibigan. No? And si Peter din, meron din siyang na-i-discuss about trials. Ang sabi ni Peter dito, in this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief, in all kinds of trials. Talaga naman, di ba? May mga pighati at mga kabigatan na mararamdaman ng ating kalooban kung meron tayong mga mabibigat na problema. No? Gusto pa ba nating maranasan ng problema? Ang sabi rito, pag sumunod ka sa Panginoon, hindi ka exempted sa mga trials. Meron ka rin. Kumpara dun sa mga taong walang kaugnayan o hindi kilala ang Panginoon Jesus na meron din. Di ba? Pero dito, kahit na may pagsubok ka sa buhay, pero meron kang sandigan, naka-anchor ka doon sa Panginoon, mas secure ka dito. Na kahit meron kang suliranin sa buhay, at alam mo na may hawak ng buhay mo ay ang Panginoon, mas secure tayo dito. Compare to those people who have no relationship with Jesus Christ, na may mga problema, pero saan ang hope nila? Diba? They go somewhere and find people na inakala nila na yun lamang ang makakapagbigay sa kanila ng sagot at kagaanan sa mga suliranin nilang kinakaharap. No. Diba? Ang Panginoon, ang kanyang solusyon dito sa mundo at doon sa kabilang buhay. Diyan niya tayo hawak. Okay? So, kung meron man daw tayong mga problema, ang sabi ni Peter, no? Ganito. You, for a little while, may have had to suffer grief in all kinds of trials. They have come so that your faith, no? Kaya daw tayo nakakaranas ng mga ganitong mga pagsubok sa buhay upang ang ating pananampalataya, magkaroon ng value. No? Malalaman natin dito na yung faith that we have for Jesus Christ will be of greater worth than gold. Diba? So, kung saan ay nire-refine ang gold, diba? By fire. Para makita kung gaano kakinang, kadalisay ito. So, ganun din tayong mga tao. Kapag tayo nakakaranas ng mga pagsubok ng buhay, para tayong nire-refine ng Diyos, ng Panginoon, upang makita sa atin ang ating greater worth
doon sa faith na ini-entrust natin sa Kanya, na magniningning ito na tayo ay totoo. Totoong sumusunod at totoong hindi bumibitaw sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok. Okay? So, ganyan daw para tayong ginto. Kung meron man tayong mga problemang dinaranas, ay parang dinadalisay tayo ng Panginoon upang makita ng Panginoon, wow, ito talagang anak ko na ito. Ito talagang tumanggap sa akin at sumunod sa akin at nagtiwala sa akin ay napakahalaga. No? At napakalalim ng kanyang pananampalataya sa akin. Kahit na nawalan na siya ng bahay sa bagyo, nasunugan, no? Nagkaroon ng COVID, nakahawak pa rin siya sa akin. So, yan yung pananampalataya na binabanggit dito. No? Kaya meron pa rin joy ang lahat ng nagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Okay? So, yun nga, that your faith that being tested by fire may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor. Okay? When Jesus Christ is revealed. So, malalaman natin, di ba? At makikita ng Panginoon sa atin na itong ating pagtitiwala sa Kanya ay authentic, hindi synthetic, no? Alam niyo yung authentic leather, hindi basta-basta napupunit yun, di ba? Ay yung synthetic, imitation lang, no? Madaling masira, madaling mawala. So, ganyan, no? Na mapatunayan daw na natin ang ating pananampalataya na dahil tayo dinaan sa sari-saring problema ng buhay at hindi tayo bumitaw sa Panginoong Hesus, no? Malalaman niya na tayo ay genuine, di ba? At ito ay magdadala ng honor, glory, and praise sa kanyang pangalan, no? Sa lahat ng mga nakakita na tayo sa kabila ng mga naramdaman natin o kinaharap natin problema, ay hindi tayo nag-wave ng ating faith to Jesus Christ, the people around will say, wow. Diba? What kind of people are you? Diba? Na kahit na nabugbog ka na ng mga sari-saring problema, nagka-cancer ka na, no? At napatunayan mo, hindi mo, iniwan ang iyong pagmamahal sa Diyos. Like Job. Nakita nyo si Job, di ba? Si Job, nung panahon na napakaraming pagsubok ang nararanasan niya sa buhay, hindi siya nagbago ng pagtingin sa Panginoon. Di ba? Ang sabi niya, nung kinukutya na siya nung asawa niya, isumpa mo na ang Panginoon mo nang mamatay ka na. Matapos na yung paghihirap mo. Anong sabi ni Job? Bakit? Mabuting bagay lang ba ang ipagpapasalamat natin sa Panginoon at nais nating tanggapin at hindi yung mga masasama o yung mga pangit o pagsubok o problema na hindi natin pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. So, sa ganyang pamamaraan, sa kanyang sinabing yan, lalong kinalugdan siya ng Diyos, ng Panginoon, no? Na hindi siya talaga nagbago. Tayo kaya baka minsan ang common denominator ng tao pagka walang pera talagang mahirap na kalagayan. Sasabihin nila problema, walang pera. Diba? So mga kaibigan, ang pera po, no, ay nandyan lang yan. It circulate, no? Pero depende yan kung sa paano mong paraan ipapanalangin sa Panginoon, no? Ginawa yan ng Panginoon naging part yan dito ng buhay natin, di ba? Hindi masama ang magkaroon ng pera, di ba? Ang sabi ng Panginoon, ang masama ay yung nagiging alipin tayo ng pera. Lovers of money, di ba? Yun ang ayaw ng Panginoon. Pero lahat tayo, bibigyan niya yan eh. Di ba? Depende sa kung paano niya tayo pagpapalain.
kung ano ang magiging puso mo pagdating dyan sa mga bagay na yan. Okay? So, huwag nating isipin na pinababayaan tayo ng Panginoon. God is sovereign. Kahit wala ka pang kaugnayan sa Kanya, kahit hindi ka pa nananampalataya sa Panginoon Jesus, lahat ng blessing, no, binuhos niya sa tao, sa lahat, sa mabuti at masama. Ang araw, pinasisikat niya sa hindi mananampalataya sa Kanya at sa mga mananampalataya sa Kanya. Di ba? Ang ganun din ang ulan. So, yan, dito sa sanlibutan yan. Pero, merong isang pagpapala na kapag hindi mo ginawa at tinanggap, ay hindi mo makakamtan. Ano yun? Ito yung bagay na kung saan ino-offer ng Panginoon. Ang kaligtasan. Isang pagpapala yan na higit pa sa lahat ng pagpapala na nararamdaman at nararanasan mo dito sa sanlibutan. Okay. Itong pagpapala na ito ay special. Pero binibigay din ng Panginoon sa lahat sa sino mang tatanggap at kikilala sa Kanya at susunod sa Kanya. No? Itong blessing na ito. Ito yung sa John 3:16. Okay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who may ever believe in Him shall not perish, but will have everlasting life. So iyan, blessing na yan ay iba yan. Okay? Yan ay meron tayong gagawin sa mga bagay na yan. Nasa sa atin yan. Kung paano natin yan makakamtan yung everlasting life. Okay? Mamaya, pupunta tayo dyan before we end. Okay, ang topic natin kasi ngayon ay the joy in the midst of trials. Diba? Tanong yun. Okay. So, para daw mapatunayan na ang ating pananampalataya ay magiging totoo, genuine, at magbibigay ng glory, honor, and praise sa Panginoon pagdating ng araw na siya ay, marireveal na. Darating na siya. Though you have not seen Him, you love Him. Okay? And even though you do not see Him now, okay, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. O yan, di ba? Nabanggit ko na kung bago pa nga mabasa itong statement na to ni Peter sa 1 Peter 1:6-9, di ba? Ito yun, mga kaibigan. No? Sa mga may kaugnayan sa Panginoong Hesus, kahit na dumaranas tayo ng mga pagsubok o mga kabigatan sa buhay, ito yun, dinadarang tayo sa apoy, no? Upang makita ang ating kadalisayan sa tunay nating pagsunod at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Okay. So in both these passages, okay, we see the instruction that we should do. Diba? May pinagagawa sa atin. Consider it pure joy. Okay? Magala kayo. No? Basta sinabing consider it pure joy. Pag may problema, magala kayo. No? May dahilan ang Panginoon. In this you greatly rejoice. Diba? Sabi naman ni Peter, in this you greatly rejoice. No? So, lubusan kayong magalak. Yung isa, consider it pure joy. Yung isa naman, in this you greatly rejoice. Why? Bakit? Because trials make us stronger. Okay? The James passage clearly states that the testing of your faith, of our faith, produces perseverance, no? Ano ba ang perseverance? Yung hindi ka tumitigil, sige lang, no? Go. Di ba? Hindi ka napapagod kahit na anong mangyari. Tuloy ka pa rin sa Panginoon. And the Peter passages states that our faith, which is priceless, di ba, will be proved genuine and result in praise to God. But how? So, paano natin daw ito gagawin? How can we find joy in the midst of all the junk, hardship, and painful circumstances in life? Paano yun? Problemado nga kami. Meron nga kaming mabigat na sitwasyon eh. Di ba? Ang hinahanap namin, agarang solusyon. Ngayon na. Di ba? So, ito ang pag-uusapan natin sa mga tanong na yan.
But how? How we can find joy in the midst of junk, hardship, and painful circumstances of life? First, ito, we need to understand that the joy the world gives is not the same as the joy the Spirit gives. Yan ang kaibahan. Kagaya ng sinasabi natin kanina. Na ang ibinibigay na solusyon ng mundo ay panandalian lang. At yung binibigay ng banal na Espiritu, tayong meron pananampalataya sa Panginoong Hesus, meron tayong malalim na kaugnayan sa Kanya, naka-anchor tayo doon sa the author of life, no? Na nagbigay ng Kanyang sariling buhay sa atin. So ngayon, are we in doubt na hindi niya susolusyonan ang mga problema natin? 'Di ba? Buhay nga niya eh, 'di ba? Does it make sense na nagpakamatay nga eh, namatay nga para sa iyo eh, dahil mahal na mahal ka eh. Eh yung kapananggot na problema, hindi niya kayang solusyonan. Come on. 'Di ba? Ironic naman 'yun kung ganyan ang Panginoon na iisipin mo. Kung nagbigay siya ng buhay niya para ikaw ay iligtas, what simple problem cannot solve for you? Kaya nga ang sabi ng Panginoon eh, is there anything too hard for me? Diba? Wala. Kayang-kaya niya yan. Okay. Worldly joy or happiness comes and goes as often as waves hitting the shore. No? Para lang daw yan alon. No? Yung joy na binibigay ng mundo. Diba? Ano ba yung joy na binibigay ng mundo? May mga tao kasi na they focus on material things, fame, and wealth. Diba? Yan yung the most common joy na matatagpuan sa mga bagay na natatanggap ng tao. 'Di ba? Kapag famous ka, 'di ba? Mga artista, let's say for example, no? So it's only a temporal joy. Kasi malalaos ka eh. Pag nalaos ka na, sobrang bigat sa kalooban mo. 'Di ba? Kung mayaman ka naman, at sabi ng Panginoon, ngayon, mamayang gabi kukunin ko ang buhay mo. Wala kang relasyon sa kanya, wala kang safe haven. Your destination will be in the place where agony, torment is being experienced. Yun ang masakit, 'di ba? Pero ang joy na binibigay ng Panginoon, 'di ba? Ay kakaiba. Yung joy ng mundo, isn't something you can cling to when you've lost a loved one or are facing bankruptcy, di ba? Ito yung sinasabi natin. The Spirit's joy or happiness, on the other hand, okay, can stay with you for the long haul, di ba? For the believer, the fruit of the Spirit including joy. Kasi tayong merong pakikipagtipan sa Panginoong Hesus, no? Nung siya'y tinanggap natin sa puso natin, ibinigay sa atin ang banal na Espiritu. Don't you know that the Holy Spirit dwells in you? Diba? Sa Corinthians 6:19. Okay? Know you not that your body is the temple of God and the Holy Spirit dwells in you. So, nung nagkaroon tayo ng pakikipagtipan sa Panginoong Hesus, when we accepted Him, this is the thing that will happen. You will experience an extravagant or yung bang supercalifragilistic, di ba? Napakiramdam na iba kapag meron kang president in your heart na ang pangalan ay Jesus. Di ba? Hindi lang siya resident, no? We should not Jesus Christ resides in our heart, but let Him be the president, di ba? The king. So siya yung lahat, di ba? Siya na yung mangunguna sa atin, di ba? Hindi na yung mga sarili natin. Okay? So ito yon. The Spirit's joy or happiness, on the other hand, can stay with you for the long haul. For the believer, the fruit of the Spirit, including joy, is like the bottomless well of water. Kahit may problema ang Kristiyano, yung totoong may kaugnayan sa Panginoong Hesus, hindi siya malulumbay. No? Alam niya. Di ba? Ang sabi ng Romans 8:28,
For all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Okay? So, ganyan ang Kristiyanong may relasyon sa Panginoong Hesus. No? Lahat ng bagay ay okay. No, lahat ng bagay ay good. Problema man, tagumpay man, it's the same feeling na ibinibigay natin sa Panginoon. Hindi tayo nagtatampo kapag problema ang meron. 'Di ba? Pagka tagumpay, praise you Lord. Thank you. 'Di ba? Pag meron. Pero pag may problema na, wala na. 'Di ba? Dapat pareho pa rin. Lord, salamat sa problema. Salamat na mayroong sitwasyon ngayon. Salamat na may cancer ako because I know you have a purpose in this life. 'Di ba? Meron kang dahilan kung bakit nasa akin ito. So ganyan, si Job, 'di ba? Nagkaketong-ketong na lahat, wala nang lahat ng ari-arian, no? Gusto niyo basahin niyo po yung Job sa Old Testament. Naku, may inspire kayo kung paanong ang Panginoon ay ibinalik lahat kay Job nang nawala sa kanya, no? More than 3 times. So, yan po mga kaibigan. Meron kasing mga bagay sa Biblia na hindi natin binubuksan eh. Nandiyan ang lahat ng mga kamanghamanghang kaganapan na mabibless tayo. No? May inspire tayo kung bakit, ano ba yung plano ng Panginoon sa buhay natin. Kasi, ang isip natin, ang puso natin, nakatuon lang sa sa mga paligid natin. Paano kaya ako magkakaroon ng ganito? Gusto ko ng ganyan. Ganito sana. Diba? Maraming ganyan lang ang iniisip na. Hindi natin binubuksan. Buksan po natin ang aklat ng Biblia. Nandyan ang nakatagong kayamanan, karunungan, na lahat na ating magagamit. No? Ang sabi sa Colossians 3:2 or 2:3, for within you are hidden treasure of wisdom and knowledge. Yan. Di ba? Doon daw nakatago eh. Kung minsan, kung saan tayo naghahanap ng karunungan ng mga libro-libro. Eh, ba't di muna natin unahin kung sino yung author ng karunungan, di ba? Para yung wisdom and knowledge ibibigay sa atin. Ngayon, tuturuan tayo saan natin ngayon kukunin. Sasabihin ng Panginoon, ito ang gawin mo. Diba? Ito ang gawin mo. Sabihin sa iyo ng Panginoon, Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Diba? So, yan yun eh. Diba? Nasa Bible kasi lahat ng magagandang payo na hindi natin inuungkat. Tingin lang tayo sa ibang tao eh. Siguro, anong ginawa mo? Ba't ganyan ka? Ganito, ganyan ang mo. Diba? Ang reference mo tao. Dapat ang maging reference natin, the greatest and the best is Jesus Christ. No? Jesus first. Para ang buhay mo ay hindi lang maganda dito sa mundo, maganda pa pagdating ng araw na kukunin ka na niya. Diba? Bibigyan ka niya ng in my Father's house are many mansions, sabi sa John. Diba? If it not were so, I will go and prepare a place for you. Diba? And if it's ready, I will come back and take you with me. Babalik ang Panginoon, mga kaibigan. Kaso, ano ba ang pinag-anuhan natin ng panahon? Pinag-aksayahan. Diba? Nag-aksaya ba tayo ng panahon para sa Kanya? O nag-aksaya lang tayo for nothing? We enjoy life, kain, tulog, diba? Hindi nga natin nabanggit sa mga tao na don't you know that Jesus Christ loves you? Di ba? Mga kasama natin, ano ang senior natin? Yung kagalingan natin, karunungan natin, di ba? Kakisigan natin, kagwapuhan, kagandahan. Does it make sense? Di ba? Dapat ang ini-endorse natin is ang Panginoong Hesus. No? Don't you know that there will come a time that Jesus will return soon? Ready ka na ba? Kilala mo ba siya? Tinanggap mo ba siya sa puso mo? No? At pagkatapos ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Di ba?
So, darating ang panahon, mga kaibigan. Okay, let's continue. So, ito yon, di ba? Yung joy na sinasabi ng Panginoon, na kung saan, joy in the midst of trials. Paano ka magkakaroon ng joy sa mga problema? Yun na nga, di ba? There always an abundant supply. Di ba? Di ba? Sabi dito, ang ganda oh. The Spirit's joys of happiness, on the other hand, kakaiba ito sa joy na binibigay ng mundo. Di ba? Ang joy kasi na gusto ng mga tao ay wealth, fame, di ba? Yung self-satisfaction, pleasure. So, basta, ganyan lang. Pero itong the spirits of joy, na kung saan, ay mararamdaman ng tao kahit walang kayamanan, kahit walang tinatangkilik. No? Pero sasabihin ko po sa inyo, hindi pwedeng hindi tayo kalingain ng Panginoon at ibigay yung mga pangangailangan natin. Okay, the spirit joy of happiness on the other hand can stay with you for the long haul. For the believer, the fruit of the spirits, including joy, is like a bottomless well of water. There's always an abundant supply. Okay? Always. Pag sinabing always, lagi merong biyaya. Di ba? Hindi mauubusan. Kasi, ang author ng supply ay ang Panginoon. Creator of heaven and earth and the universe. No, lahat ng bagay na nakikita natin dito, sa Kanya galing yan. No, siya ang lumikha niyan. Even in the darkest days, when sadness, grief, and loss may threaten to overwhelm you, God's joy is there. Ito mo yun? Kaya minsan pag ang mga Kristiyano namatayan, no, they rejoice. Diba? Because iba sa mga non-believers pag namatayan, iyak. No? Agul-gul. Parang, sama mo na ako, hindi ko kaya. Pero pag ang mga believers of Christ namatayan, we rejoice. Why? Because our loved ones went home to the Lord. We know kung saan sila pupunta. No? Kaya nga po mga kaibigan, doon po sa mga tao na nagsasabing happy birthday in heaven, diba? Ay ang sabi ng Panginoon, kung sino lang daw yung may kaugnayan sa Kanya ang mapupunta sa langit, diba? For He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Diba? Unless people experience rebirth and relationship with Jesus Christ, nobody and no one can go to heaven. The Bible is clear. Unless we are born again or rebirth by the Spirit, we cannot even see the kingdom of God. So, minsan, nababasa natin dito, happy birthday po in heaven, ganyan. So, paano natin nasigurado, mga kaibigan, na nandun nga yung ating mga mahal sa buhay kung hindi naman sila naging born again in spirit, nagkaroon ng kapanganakan. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Siya ang nagsabi niyan sa John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, wala pong napunta sa langit na hindi nagkaroon ng relasyon sa Panginoong Hesus. Jesus Christ. Jesus, sorry. Okay, ano pa? Ang John 1:12. But as many as believe Him, to them gave He power to become sons of God. Even to those who believe in His name, but not the will of the flesh, not the will of the blood, but by the will of the Spirit. So, kaya po mga kaibigan, yung RIP, rest in peace, na sinasabi natin ay para lang yan doon sa mga tunay na nakipag-ugnayan, nakipagrelasyon sa Panginoong Hesus. Diba? But you have been saved through faith. Diba? You have been saved by grace through faith and not of your works, so no one can boast. Diba? Hindi tayo naligtas dahil sa ating mga gawa. Na sinasabi natin, mabuting tao yan, wala yung inagabyado. Sa langit mapupunta yan. Hindi po ganun. Kailangan, diba? Magkaroon tayo ng kaugnayan, relasyon sa Panginoong Hesus, that we must be reborn, rebirth through the Spirit. Diba? Yan ang sabi ng Panginoon walang makakapunta doon, kundi sa pamamagitan ko. Diba? Kung wala kang relasyon sa akin, no? Ikaw ay parang lang,
Diba? Jesus is the vine and we are the branches. So sabi niya, yung mga to yung dahon doon o sanga na hindi talaga nakakabit sa kanya or hindi nagbubunga at hindi ginamit ang buhay para sa kanya, puputulin. No? Itatapon sa apoy at susunugin. So, yun ang sabi ng Panginoon, mga kaibigan. Malinaw ang salita ng Panginoon. Hindi natin pwedeng dayain. So, lahat po na nagsasabing happy birthday in heaven, kung yun na may kaugnayan sa Panginoong Yesus, you have the right to say that words. Diba? Kung sabi nga nung mayaman, diba? Doon sa kay Abraham, nung mayaman siya, wala siyang pakialam, wala siyang Diyos, wala siyang relasyon sa Panginoon. At si Lazaro ay meron, tumaasa sa Panginoong Yesus, diba? Anong sabi? Panginoon, Amang Abraham, pababain mo naman si Lazaro. Idut-dut niya yung daliri niya nang maibsan ng uhaw ko rito sa lugar na ito na hirap na ako. At saka papuntahin mo, pabalikin mo si Lazaro doon para malaman nila na may impyerno, na meron dito akong lugar na nahihirapan ako para mapaalalahanan sila at makakilala sila. Di ba? Ang sabi ni Abraham, nandun na ang lahat ng nangangaral. Di ba? Nandyan na ang Biblia, ang kasulatan. No? Kahit pa ang patay, bumalik at mangaral sa kanila at hindi sila maniniwala. Wala na, hindi na. Hindi mangyayari yun. May Biblia nga, hindi binabasa Diba? Nasa sa atin yan, mga kaibigan. Tamang relasyon at kaugnayan sa Panginoong Yesus ang daan para sa ating kaligtasan. Diba? Ang sabi ng Romans, for the wages of sin is death. Diba? But the gift of life is eternal life through Christ Jesus. Kailangan ng relasyon. Hindi lang by mouth. I believe Jesus. I know Him. How do you know Jesus well? Diba? Kung hindi natin pinaglalaanan, pinag-aaralan, kilikilala kung sino siya. Ang sabi ng 2 Peter 3:18, but grow in the grace, in the knowledge of Jesus Christ. Diba? Ano bang pamumuhay ang ginagawa natin? Diba? Dapat lagi natin siyang ipinamumuhay, sinasaliksik, binabasa ang kanyang mga salita. At pagkatapos, binabahagi ang good news. Yun ang sabi niya, yung utos niya all authority have given unto me. Diba? In heaven and on earth. No? Preach ye therefore the good news to all the people, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And lo, I will be with you even unto the end of the age, even unto the end of time. No, ipangaral daw inuutusan tayo di ba? Matthew 28:18 to 20. Ang ginagawa natin, wala naman tayong ginagawa, di ba? Nandiyan ang social media, mga kaibigan. If you can't reach out to the people, your neighbor or someone or somewhere, use your social media account, Facebook account. Share the word of Jesus Christ. Share Him to the people. Di ba? Hindi na mas mahirap para ipangaral ang kanyang mga salita. It's easier now kumpara noon, walang technology na ganito. Let us use technology for the glory and praise and honor of the Lord. Di ba? Gamitin natin. Hindi lang yung parang, ang cute ko, ang ganda ko ngayon. Diba? Andito kami. Kung nagagawa natin yan, singit na lang natin kung gusto nyo. Singit nyo na. Jesus Christ loves you. Diba? Jesus is the same yesterday, today, and forever. He will come and come back soon. Diba? Are you ready for that? Diba? Jesus first. The name Jesus is the only name above every name na magbibigay sa atin ng kaligtasan. No other name. Hindi sa pangalan ni Numan, kundi sa pangalang Jesus lang, magkakaroon ng kaligtasan ang katauhan. Doon sa tatanggap at kikilala sa Kanya. Okay? So, second, haba pa natin, sana na-enjoy kayo dyan. At nabe-bless. Second, yung una, yun daw yun. Bakit, paano natin maintindihan na tayo magkakaroon ng joy in the midst of trials? Diba? Yung sabi dito, kaya tayo binibigyan ng ganitong mga pagsubok ay para makita ang ating pananampalatayang totoo at tunay. Diba? At pagkatapos niyan,
yung pananampalataya na yan ay magbubunga. Di ba? Dahil naka-anchor tayo sa Panginoong Hesus. Pangalawa, second, we need to understand that God's joy cannot be taken away. Yan yung sinasabi natin kanina, sa kabila ng lahat ng mga problema, mayroon pa rin tayong joy. We accept both good and bad with the same feeling. Di ba? The same level of understanding na pagka bine-bless ka ng Panginoon, okay ka, praise God. Pag meron kang problema, praise God pa rin. Di ba? Pareho lang. Hindi pwedeng pag may problema ka, nandiyan ka ba, Lord? Bakit ako pa? Diba? Parang boss tayo, no? Ang dating, parang boss tayo ng Panginoon. Well, in fact, ang boss talaga siya. Diba? Siya ang dapat natin paglingkuran. Ang thinking ng tao, ang Panginoon ay super waiter. Lord, I need this when we pray, di ba? Lord, bigay mo naman ito sa akin. Pag binigay, okay, thank you. Pag hindi, Lord, ba't hindi mo sinasagot? Di ba? Pray na ko lang pray. Parang boss, no? Hindi ganyan. Tayo ang maglingkod sa Panginoon in the way na kailangan natin siyang i-praise, di ba? I-honor, no? I-revered. Bigyan natin ng highest regard or reverend ang Panginoon, no? Sapat na yung napako siya sa krus para iligtas tayo ay paglingkuran siya. Utang na loob na natin iyon. Pero hindi ganun ang nais ng Panginoon. Hindi nyo tatanawin utang na loob yan. Blessing ko yan. Excuse me. Blessing yan na gusto niyang ating pa-enjoy at tanggapin siya. Di ba? Para tayo lahat magkaroon ng kaligtasan. Okay? So, you might think that it's gone. Okay, basahin ulit na. We need to understand that God's joy cannot be taken away, or you may think that it's gone. That the hands of misfortunes have snatched it from you. But it's not. As a believers, we are promised the constant presence of the Holy Spirit. Di ba? Yung binanggit ko kanina. Know you not that your body is a temple of God and the Holy Spirit dwells in you. Okay? So as a believers, we are promised the constant presence of the Holy Spirit. Constant, hindi nagbabago, andyan lang lagi. Okay? So we are promised His joy. Just as our salvation is assured through Jesus on time, o one-time sacrifice for all. Di ba? Ang Panginoon, nung pinako siya, no? He sets joy, di ba? Parang natuwa pa siya nung pinako siya. So, ganun din tayo, mga kaibigan. Kung nakakaranas tayo ng mga problema, we will rejoice for it. Di ba? Ganung same feeling with the Lord. Di ba? Who sets for joy na na-fulfill na niya yung kanyang pagkakapako. No? Masaya siya dahil niligtas niya ang mga tao. Okay? So we are promised His joy. Just as our salvation is assured through Jesus, one-time sacrifice for all, Jesus' words in John 15:11, no? Ang sabi dito, these things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Di ba? Yan yung sinabi ng Panginoong Hesus. Di ba? That my joy be in you, and that your joy may be full. Di ba? Sagana, sa kagalakan. Di ba? I have told you this, that so my joy be in you, and that your joy may be complete. Di ba? And other examples in Acts 13:52, itong din ang sabi. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Okay? Sa Acts 16:34 naman, the jailer brought them into his house, si Pablo ito, si Pablo, and set a meal before them. Diba? Ito yung nakakulong si Pablo. Ngayon, sinabi ng jailer, Panginoon, paano po ba ako magkakaroon ng kaligtasan? Ang sabi ni Pablo, tanggapin mo ang Panginoong Jesus, no? Bilang iyong tagapagligtas, personal Lord and Savior, and you will be saved, and your household will be saved as well. So ngayon, ito yung jailer, sa katuwaan niya, no, sinama nila si Pablo sa bahay nila and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God and his whole family. O, di ba?
So yan yun, mga kaibigan. Pagharian nawa ang ating tahanan ng pag-ibig ng Panginoon na kung saan ating tanggapin, buksan natin ang pinto ng ating puso. Papasukin, kumakatok ang Panginoon eh. Sa Revelation, sabi niya, and I stand at the door and knock. Diba? Whoever may invite me to come in, I will dine in with him and suffer with him. Supper, yung pagkain, hindi suffer. Supper with him. Diba? So, kumakatok ang Panginoon sa pinto ng ating mga puso, mga kaibigan. No? Maaring ito'y sa sitwasyon na may problema ka. Na nais ng Panginoon, siya yung iyong tawagan. No? Panginoon, hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Help me, Lord. Pumasok ka sa puso ko. Pagharian mo ang buhay ko. Diba? Yan sabi nga ng Panginoon sa 11:28, binanggit natin sa umpisa nito. Sino mang napapagal, no? Nag-iimbita ang Panginoon. Diba? Come unto me all you are who are heavily laden. Diba? And I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, mga kayong napapagal. Bibigyan ko kayo ng kapahinga. Ibig sabihin nito, hanapin natin ang Panginoon. No? Siya muna, bago ang lahat ng mga solusyon sa buhay. And then for sure, hindi naman siya sinungaling. Lahat ng sinabi niya sa kanyang salita, Diyos siya. Di ba? Gagawin niya yan. Hindi magmimintis. No? Isa sa katuparan ng Panginoon ang kanyang layo. Itatayo ko lang ang aking halaman sandali. Natumba. Yan, sa'yo. So, ayan po. Sorry. So, yan yun mga kaibigan. Okay? So, the jailer brought them into his house and set a meal before them. No? Sa katuwaan ng jailer dahil nabigyan siya ng information na kung paano magkaroon ng kaligtasan. Sabi ni Pablo, you and your household will be saved. So, naghanda siya dahil dumating sa kanila ang biyaya ng kaligtasan. So, pangatlo, third, we need to stop wallowing, di ba? Whining and complaining and grab onto God's joy. Di ba? Pause muna tayo pag meron tayong problema. Pause for a while and deep breath and let the Spirit fill you with your wisdom, di ba? And something that you have to do, ay ibibigay niya kung paano natin magagawa ang lahat ng bagay, no? Di ba? For I can do all things through Christ who strengthens me. Di ba? Philippians 4:13, di ba? So, yan ang sabi ng Panginoon. So, meron pa rin joy, di ba? Kasi alam mo, may mga salita ang Panginoon na mapapanghawakan ka eh. Di ba? Kung parang hindi mo kaya, kaya nang sasabihin sa iyo ng Panginoon eh. Di ba? Bibigyan ka niya ng verse. For I can do all things through Christ who strengthened me. Di ba? Philippians 4:13. Just like salvation, joy is a free and perfect gift from Him. And we must reach out and accept that gift. Yun lang yung sinasabi ko po kanina. Meron pong regalo ang Panginoon na siya'y namatay sa lahat para sa kaligtasan, pero ang kaligtasan naganap na. Kailangan lang natin tanggapin yung regalo ng kaligtasan. Pag hindi natin ginawa, it will never be happen. No? Hindi mangyayari sa iyo ang kaligtasan kung hindi mo tatanggapin ng Panginoong Yesus. Di ba? Kung hindi mo siya papapasukin sa puso mo at hindi ka magkakaroon ng kapanganakang spiritual. Okay? Namubuhay ka lang na kaluluwa at katawan. Patay pa ang iyong espiritu. Dahil mabubuhay lang ang banal na espiritu sa iyo, di ba? Kasi yun ang ibibigay ng Panginoon eh. Na you are bought with a price. Kapag tinanggap natin ng Panginoong Jesus, the Holy Spirit will dwells in you. Kaya yung mga bagay ng pangkalangitan, hindi mo maintindihan kasi wala ka pang banal na espiritong sumasa iyo. Ang alam mo lang ay yung bagay ng katawan. No? Yung kaluluwa mo, gutom sa mga bagay ng pang-spiritual. And then, once you accept Jesus Christ in your life and make Him
your Lord and Savior, the President of your life, then the Holy Spirit will dwell in you. Okay? Ngayon, maintindihan mo na kung ano ang mga plano ng Panginoon sa buhay mo. No? If any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things, ang luma ay wala na. All things are passed away. Behold, all things, lahat ay, becomes new. Wala ka na sa dating pamumuhay. Hindi ka na yung parang self-centered person. Diba? Hindi ka na yung pa-show. Diba? Meron ka ng buhay na kung saan ay nakadikit kay Kristo. Lumalakad ka ng kasama niya. Diba? Galatians 2:20. Diba? For I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. But the life that I now live in faith is the life na binigay mo doon sa nagbigay sa iyo ng buhay at nagligtas sa iyo. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Okay, malapit na po tayo matapos. Okay, so ngayon, di ba? It's like, just like salvation, joy is a free and perfect gift from Him. And we must reach out and accept that gift. Di ba? Grab onto it like a lifeline. Di ba? Parang lifeline daw ito. Kumbaga, kailangan nating mapasa atin ito. Di ba? Choose joy. Di ba? Ang kalakip ng joy ay kaligtasan. Dahil kung wala kang kaligtasan, talagang ang joy na meron ka lang ay pangsanlibutan. No? Hindi mo maiintindihan ang joy na kung saan ay binibigay ng banal na Espiritu. And we must reach out and accept that gift, grab onto it like a lifeline, choose joy over bitterness, anger, sorrow. Diba? Yun daw yun, kabaliktaran ng kagalakan ay yung mga paghihinagpis mo, galit, diba? Kalungkutan. Okay? So make a decision to choose joy every day. Diba? No matter what, look at this great example in Scriptures. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Okay? So, for I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Sa 2 Corinthians 8:2-3. You became imitators of us and of the Lord. In spite of severe suffering, you welcomed the message with the joy given by the Holy Spirit. Di ba? Ito yun eh. Ito yun. Napakagandang bagay na kung saan napag-usapan na natin ahead of this topic. Di ba? So, be joyful. Ang sabi, always. Sa 1 Thessalonians 1:6. And 1 Thessalonians 5:16, you sympathize with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your poverty because you knew that you yourselves had better and lasting possessions. Ano ito? Ito yung salvation. Kalakip yung joy. Di ba? Everlasting possessions. Meron kang lugar doon sa piling ng Panginoon pagdating ng araw. At ngayon, kahit wala ka pa doon, ramdam mo yung kagalakan sa puso mo. Okay? And the best illustration of all, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy, di ba? Pinako ka na. Ginulpi ka. Di ba? Pero ang sabi pa rin dito, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame. No? Yung kahihiyan niya ay talagang tiniis niya. Di ba? And sat down at the right hand of the throne of God. Ngayon, matapos yung fulfillment na yan ng Panginoong Hesus. No? Dahil sa kagalakan niyang gampanan, yung bagay na ito para sa ikaliligtas ng mga taong tatanggap sa Kanya. Di ba? Ngayon, ini-enjoy niya ang throne of grace, throne of God. Di ba? So, nandun siya ngayon sa Kanyang luklukan. Hebrews 12:2. All through Scriptures, ito na yan. Yun yung binanggit ko sa Hebrews 12:2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So, Hebrews 12:2 po yan. So, mga kaibigan, bago tayo magtapos, no?
ito yung bagay na napakahalaga na ating pong, yung sinasabi ko kanina na saliksikin natin ang Panginoon. No, nandyan lahat ng bagay na kakailanganin natin. Siya lang talaga ang ating kailangan. Kaya nga lagi natin sinasabi, Jesus is enough. No? Dahil pag si Jesus Christ ang nasa iyo, everything will follow. Ibibigay niya sa iyo lahat ng kailangan mo. Needs. One of our basic needs is house. Di ba? Ito po, I would like just to testify na binigay ng Panginoon ito. Itong bahay na meron kami ngayon. Hindi man ito magarbo, hindi man ito mansyon, but this is one of the basic needs na sinasabi ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? All these things that be added unto you. Yung needs mo, yung wisdom, diba? Yung health, no? Lahat yan. Basta kailangan mo, ibibigay ng Panginoon. And I'm so grateful for the Lord na for 5 years of our stay here in Canada, ito yung ginawa niya. Diba? Binigyan niya kami ng isang bagay na kailangan namin. Yung pagkain, nandyan, yung pananamit, at yung shelter na kailangan nating silungan. And look at this, mga kaibigan. I'm not boasting. I'm giving back praise to the Lord. That kahit na ganito lang, no? Ay malaking biyaya na po ito. He is the source of everything. Basta tayo ay patuloy lamang na magtiwala, makipagtipan, makipagrelasyon, ibigay natin ang buhay natin sa Panginoong Yesus. At ang lahat ng bagay, gagawin niya. Diba? Magugulat ka. Kahit sa napakabigat na problema, ay nandoon ang kanyang biyaya. Bago pa po mangyari ito, we went through masasabi ko talagang mabigat na problema na parang kung pinsan hindi mo maisip bakit nangyayari at nangyari. Pero kagaya nga na sinabi natin, merong dahilan ng Panginoon. Di ba? Meron siyang gagawin. Basta patuloy natin siyang pagkatiwalaan at hanapin bago pa ang biyaya. No? At the end of the tunnel, there is light. May liwanag sa lahat ng mga sitwasyon ng buhay. No? Ang sabi niya sa Jeremiah 33:3, no? One of the beautiful verse that I've always put in my mind and in my heart. Call unto me, and I will answer you, and will show you great and mighty things which you knowest not. You will be amazed. Diba? Call unto the Lord. Sa anumang sitwasyon ng buhay natin. Search Him. Seek Him. Find Him. Diba? Ang sabi niya, you will find me and will seek me. Sa darating na mga araw, hindi na natin siya maktatagpuan. Pag meron pang panahon ngayon, gawin na natin habang nandyan pa siya. Dahil sa darating na panahon, hindi na siya yung mahabaging Diyos. Nakagaya ng paulit-ulit natin sinasabi, He will be coming back soon as a judge for mankind. Okay? All through Scripture, we see the persecution of the church, the trials and hardship that believers have faced. The challenge then is to truly learn how to consider its trial in joy. Okay? So, kaya po mga kaibigan, ay nagpapasalamat tayo, no? Na kung saan merong Panginoong Jesus, because you can endure whatever circumstances are making you quake in your boots right now. If you have been saved through faith in Jesus Christ, you have all your need. Only Jesus can suffice and quench our thirst in this life. So kaya nga po mga kaibigan,
accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Napakasimple lang yan. Madali lang po yan. Hindi na natin kailangan tumawag pa ng mediator na tao, no, para mag-confess ng ating mga kasalanan. It's no need at all. In 1 John 1:9, ang sabi doon, if God is faithful and just, no, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us, no, and to cleanse us from all our unrighteousness. He is faithful and just. No. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. No? Sabi niya, kapag tayo humingi ng tawad sa Kanya, lilinisin niya tayo. No? Patatawarin niya tayo. We ourselves can go through straight, no, to the throne of grace of God. Hindi na natin kailangan pa na tumawag ng kung sino para humingi ng tawad at paparusahan ka pa, ganito ang gawin mo, 10 ganito, 15 ganyan. No, it's not. You can access God right now by kneeling down and asking forgiveness and let Him come into your life, be the president right now, di ba? And lead me, Lord, all the way of my life. Hingi lang tayo ng tawad, no? Simple lang po ang prayer. Kung gusto po ninyo, no? I will set the prayer for us. Okay? Let us pray. Panginoon, among banal, dakilang Diyos, ako po'y lumalapit sa inyo, isang makasalanan. Ako po'y nananampalataya na kayo po ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ikaliligtas ng aking kaluluwa. Patawarin po ako, Panginoon, sa aking mga pagkakasalang ito. Ako po'y nananampalataya na ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay. At ngayon nga po, Panginoon, ay pag-asa ng aking kaluluwa na kung saan, Panginoon, iniimbita kita sa aking puso ngayon. Pagharian mo, Panginoon, ikaw na ang maging Panginoon ko, Panginoon. Tulungan mo po ako, Panginoon, na lumalim sa iyong mga salita sa pagitan ng pag-aaral, ng iyong mga salita sa Biblia, ng aking pong maunawaan pa ang mga plano mo sa aking buhay. I accept you as my personal Lord and Savior. Thank you, Lord. In Jesus' name, I pray. Amen. And as we close, no, ganyan lang po yung panalangin ng pagtanggap. Napakasimple. Hindi na tayo kailangan magpenitensya, magpapako, di ba? Pahirapan ng sarili kung saan pumunta, no? Ang gusto lang ng Panginoon ay with all your heart that you confess and accept Him, accept His forgiveness, and profess with your mouth na siya ay namatay sa krus at muling nabuhay na bilang kaligtasan natin. And as we close, no? Maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan. May the Lord bless you and may you find Him as you search Him. Okay? And as we close, I will just pray for you. Salamat po, dakilang Ama, banal at makapangyarihang Diyos, na ibinigay mo po sa amin itong topic na to para maintindihan namin kung ano yung joy in the midst of trials. So sa mga kaibigan po natin na narito ngayon, kayo po, Panginoon, ang siyang patuloy na mag-extend ng blessings sa kanila. Reach out them, Lord, na matagpuan ka rin po nila as they find and search you, Lord. Maraming salamat po. May you bless this day once again. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, mga kaibigan. Salamat at nawa po na-bless kayo and na-motivate. May God bless us all. Jesus first. Bye-bye.